process ng growth ko, nung una, talagang, lalo na pag sobrang init mo na nare-receive mo yung word, siyempre, lalo na pag naka-receive ka ng Holy Spirit, para bang naka-receive ka ng panibagong kapangyarihan, no? Tapos ma-amaze ka. So, meron pang mixture nung dati mong pagkatao na pag na-amaze ka, na isang mababana ka, Babalo pa. no, tapos na lumalaki yung ulo mo. Yung, ay, wow, yun. Tapos hanggang sa, yung nakaka-acquire ka kasi ng talino at galing kay Lord, na hindi mo naman na-acquire. Hanggang to the point, talagang parang napakagaling mo sa lahat. Kasi talagang, pag na-reveal sa yung mga revelation, kakaiba sila eh. Wow, ganun sila eh, no? Parang ang galing-galing mo na, mas magaling ka pa doon sa nagtuturo, yung mga tipong ganun. Saka parang alam mo na lahat. Now, yung di kardado ka, napansin ko, pag pala sinargahan ka na ng word ni Lord, pagka upot niya na to test yung faith mo dun sa word na sinarga mo, dun nagkakasubukan. Tapos dun mo makikita, malalaglag ka. Now, yung difference ng grace sa law, dun sa kalagitnaan nun, nagkakaroon ng bigat madalas po kasi napansin ko noon, pag di mo nagawa, ang bigat sa loob mo, may burden. So, doon mo maunawaan na hindi mo naunawaan yung grace. Kasi bumabalik ka sa law. Kaya hindi ko nagagawa, feeling mo na upset mo si Lord, yung blessing mo, kinukuha sa'yo, yung mga tipong gano'n. Yeah. Tapos hanggang sa babato mo na yung sa ibang tao kasi magpuprostrate ka na. Sa sarili mo, tapos lahat ng tao, pati yung magtuturo sa'yo, lahat, pati yung mga katulad. Kasi para bang hindi ka tinutulungan, parang gano'n. Pero yung totoo nun, ikaw lang nag-inflict ng sarili mo kasi gawa ng mixture nung understanding mo sa law at grace. Tapos, yun na yun, hanggang sa nagtatapon ka na, nasa loob ka ng poder ng Diyos, Kristiyano ka natatawag, pero doon na lumalabas yung kairitahan, nakikita mo, nahuhulog ka, nakikita mo, tinatapon mo yung frustration mo sa ibang tao, kaya pansin mo yung sa loob ng pamilya, bagamat Kristiyano na, nakikita mo, away pa rin ang away. Ibig sabihin, di mo naintindihan yung grace kapag gano'n. Kasi kung naunawaan mo yung grace pala talaga, nung nakita ko yung power ng grace, na lahat pala ng aking ginagawa in the middle and in the process ng aking growth, bayad kay Kristo. Yun lang idea na ma-realize ko. Bayad kay Kristo, pati yung unbelief ko. Yung come boldly to the throne of grace so that you may find help in the time of need. Tinuturuan ka pala niyang maging humble. Kaya yung pagbigay sa atin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung light, magsashine sa'yo, pero makikita mo rin yung darkness, yung ma-expose yung mga dark spots mo. Pag na-expose ka, wala ka ng ibang kailangan pagyabang, hindi mo kailangan, acknowledge mo lang, yun yung hihingin mo ng tulong sa throne of grace. Kaya nga expose sa'yo. Kasi isang downfall ng tao, hindi niya makita yung mali niya. Kaya pala magpupuri ka talaga sa Panginoon dahil unang-una, ikaw mismo, nakikita mo na yung mali mo, nakikita mo yung possible na pwede mong puntahan na, alam mo yun, merong nag-heads up sa'yo. Ngayon, hindi mo kailangan kargahin yun. Kaya yung cast all your cares, yung ipunta ka, nandun ka sa throne of grace, Lord, na thank you, pinakita mo sa akin itong witness ko ito. As I stand boldly to the throne of grace, I need help in my weaknesses. Doon muna hanggang sa makikita mo, doon mo makikita yung mga immediately, instantly, suddenly na doon sa character mo na i-build ka ni Lord. Kasi doon sa process ng bago kang Kristiyano, kahit anong hingin mo, yung pinakalahat na mababaw na hingin mo, makikita mo binibigay niya. Tapos kapag nag-grow ka na, tuturuan ka niya, hindi, aalisin ka na niya na doon sa ginagawa mo siyang parang bank account o genie. Parang ang tingin mo kay God,
bangko. Yung hindi mo akala mo, wala ka ng pagmamahal sa pera, pero meron ka pang pagmamahal sa pera. Kasi tinitignan mo si Lord na isang bagay lang na parang hingian lang ng pera. Wala nang masama doon, di ba? Ask anything, sabi naman niya. Pero while He is asking, pagka habang hinihingi yung mga ganitong bagay, talaga nga ano yung karakter mo kasi yung spirit niya nasa iyo, yung holiness niya nasa iyo na yun. Ngayon, para yung attainment ng Holy Spirit, para lakarin mo yung holiness tsaka righteousness, justification, salvation, lahat-lahat. Yung doon pa lang sa humility, nakita mong may mali ka, holiness na yun sa kanya eh. Righteousness na sa kanya yun. Justification na sa kanya yun. Yung ikaw, inamin mo may mali ka. Hindi yung hindi ka magkakamali. So, nakita ko po yung power ng grace sa law, yung balance ng grace sa law, sa ganon, na bibigyan yun din yung law na ginampanan na ni Jesus para at least meron kang ina-aim na nakikita mo blessing to. Blessing yan. Blessed ka na. Ngayon, kung di mo nagawa, blessed ka pa rin. Hihingi mo lang ng tulong. Kasi nakita ko po, napakababaw lang ng Diyos. Ang gusto lang niya sa lahat ng bagay, katuwang mo siya. Kadikit mo siya. Patitod sa kainaan mo. Kasi nung Old Testament, kayabangan kasi talaga yung tao. Diba? To the point, humingi sila ng hari. Ayaw nyo na ng Diyos. Gusto nyo hari na lang. Pa-demote na ng pa-demote hanggang sa sarili nila. So, dito po sa part ng buhay ko, nakuha ko pong naiunawaan ko na yung ganito pala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ganito pala niya akong iniintindi at inuunawa. Sa mga kapwa ko, kapatid ko pananampalataya, asawa ko, sa pamilya ko, sa ibang tao, lumawak po yung pang-unawa ko na halimbawa, hindi nila maabot yung ganitong pag-iisip pa, abutin ko sila. Kaya pala kailangan ikaw talaga yung i-extend yung power ng yun yung love ni God. Kaya unless hindi ma-reveal sa'yo, kaya kailangan hingin mo rin yun. Yung pag-ibig ng Diyos, yung unawa ng pag-ibig ng Diyos, sobrang unawa. Kasi ang Diyos, kailangan muna niyang magpakatatay para maintindihan natin siya. Pero kung yung pagka-Diyos niya, hindi mo maintindihan. Kasi alam lang natin, God is good. Eh, paano yung evil na nandyan na nag-exist palagi mo, hindi niya alam yan? Paano nung mga panahon na may namamatay? Kaya kung sabihin ko sa inyo, God is not just good. Baka mawindang ka eh, kasi hindi mo mauunawa na, God siya eh. Gagamitin yung evil for good eh. Yung mga tipong ganon, pero I think God na inaabot na tayo. Kaya bakit sino ba naman ako para hindi ko abutin yung ibang tao? Yun lang po. Kaya malaking bagay po itong grace, paano niya tinuturo sa buhay ko to na kasi tulad yan, maharap po tayo sa maraming tao, very applicable. Tapos nakukuha mo tignan yung strength, nakikita mo yung weaknesses, tapos nakakuha mo silang gabayan dun sa mga ganun. Tapos parang nakikita ko yung Diyos, ilang libong bilyon tayo tao, pero kaya tayong lahat attendan dun sa ganung bagay. Kasi He is not really moved by our mistakes because He knows who He is. Yun lang po. Kaya si Jesus ganun siya eh. He is never moved by any situations kahit advance. Nakikita niyo na gagawin siya, lolokohin siya, imakde, ikaide. Paano yung makaprepared? Kasi yung kaya kitang lubod na ng Diyos, sound mind yun, tingnan peace. Hindi ko naman sabing hindi siya nairita, kaya maliktad na rin lamesa, ang pongkay. Pero ang point doon, andun siya sa katwiran ng Diyos, kaya laging nakikita niya lahat ng bagay, hindi siya umalis doon. So, yun po yung malaking bagay na natutunan kong tinuturo ni Tita at saka tinuturo ng Diyos sa atin ng banal ng Espiritu na very applicable sa karakter. So, I'm still growing, I'm still wala pa akong alam, wala pa akong ginawa. I pray yung purposes ni God and plans na sa buhay ko po sa body, sa pamilya ko, sa talagang I will continually taste and see the goodness of the Lord in my life. And I hope and pray sa mga kapatid po natin maging ganyan din po. Kasi minsan makikita mo, bakit may sidwaan pa rin yung sinasabi ni Pastor na much is given, much is required. Pag ikaw ginawa kang leader, ang Lord ang naggawa ng leader sa'yo. Kasi sabi ng Biblia, siya lahat nagkakabit ng authorities. And pag may delegation sa'yo, may anointing. May anointing and provision
para ikaw gampanan mo yung mas greater understanding sa mga taong kilalapit sa iyo ni Lord. Kaya pala, hindi yung talagang para magiging boss ka. Kaya ngayon, habang tumatagal, yung sinasabi ni Jesus na kung gusto mo maging greater, magiging kang servant of all. To the point, mali na lang, mali na ka pa. Kasi servant ka eh. Kasi kailangan nabitan mo rin tao kailangan. Yung karinitang understanding ng Diyos. Kaya kada dapat agad pangunawa, kaya sa iyo dapat nila makikita yung unawa, sa iyo nila makikita yung pagmamahal. Doon papasok yung, kasi lahat po tayo, naririnig natin yung word. So, sobrang ako hindi ako magpa-hypocrite. Minsan parang familiar na ako sa word eh. Minsan mas makikita ko, mas evident sa buhay natin, makita mo talaga, mabubuhay sa iyo yung word mismo, yung tipong gano'n. Parang mas may kapangyarihan yung word, yung maturity level, pero hindi sinasabing walang power yung word. And whenever I see myself na parang wala ng power yung word, isa ring witness yun na binayaran ng ni Jesus. Hihingi mo lang ulit ng tulong. Yun yung nakita ko ng kagandahan ng grace. Lahat na makita mong witnesses sa buhay mo, hihingi mo lang ng tulong. Walang nakakaya doon, makikita mo mag-exit ka talaga, yung wisdom ni Lord talaga mag-aabang sa'yo. O yun na lang muna po, Bishop. I hope na rin po yan. Okay. Okay, very, po yun, no? Very powerful po yung, na testimony po yun. Yung isang, masasabi natin, word in the flesh, yung word in the flesh, yung hindi theology, yung pagkakaalam mo sa grasya, pagkakaalam mo sa salita ng Diyos, at pagkakaalam mo lang sa isang aspeto lang na kung saan ka nag-enjoy, na kung saan ka nagbe-benefit. Naintindihan po ba natin? Ang yung grasya ng Diyos, pinakover niya lahat yung mga bagay sa buhay ng isang tao. Okay? Pinakover niya lahat yung mga kakulangan natin, yung mga kawalan ng pangunawa natin, kawalan ng pag-iintindi natin, kawalan ng konsiderasyon natin, at maging yung tinatawag na mga bagay na seemingly alam na natin pero hindi talaga natin alam. Okay? So, hallelujah. Ang growth, expansion talaga, doon sa understanding natin, bago natin makita yung, yung mga external na mag-expand sa buhay po natin. Okay? Expansion always starts from the internal and then it works on the externals, not the other way around. Amen? Okay, sino pa? Next po. Meron pa. Masarap po ito kasi, kung nag-lead kayo ng cell group, ito po yung kailangan natin ng mga, character paradigm yung tinatawag. Yung paradigm po natin, ayon doon sa kung sino si Kristo at paano niya inoperate yung grasya niya sa bawat isa sa atin. Para magtagal ka bilang isang leader, hindi ka ma-burn out, hindi ka ma-deplete. Okay? Hindi mo kailangan ng revival kung mag-operate ka sa grasya ng Diyos. Magdadala ka ng revival. Okay? Revival doon sa mga taong unbeliever, hindi doon sa mga taong saved na. Doon sa mga taong saved na, transformation po ang kailangan po natin. Hindi po revival. Hindi po buhay ngayon, bukas naman tayo gigisingin mo. Hindi po yun. No? God is correcting our theology from what we are hearing in the church. Okay? We've been hearing about the Bible, pero kung hindi ka matatransform by the grace of God, naintindihan ng pagkilos ng grasya ng Panginoon, it's very grievous kasi nga, yun nga, napakahirap na mag-abound, mag-expand, mag-increase, mag-grow, hindi po natin naiintindihan yung tinatawag na consistency of theology, consistent theology nung sa grasya ng Panginoon kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus lagi. Kahit na alam mo na, still ask help. Kahit na alam mo na, still
depend on Him. Kahit na alam mo na, always, okay, always, as if you do not know anything. Kasi yun ang sabi ni Jesus. Apart from me, you can do nothing. Now you know it good. Use your faith. Are you with me? Operate by faith. According to the faith of God, you have been given. Okay, next naman para iba naman marinig natin. Ito po, hindi kailangan accurate yung sinasabi mo. No? Minsan, alam mo, share mo lang kung nakikita mo, naging effective sa buhay mo. Tapos, i-wrap up po natin ito sa scripture bago tayo magtapos. Araw na ito. Sa araw lang na ito, no? Sa moment na ito, kasi wala namang katapusan talaga yung ano natin. Eh. Walang closing prayer dyan, no? Okay. O sige, next. Kaya ako po, itang last week message, sons and heirs. So, adwala po kasi rin mapo-point out na rin yung son at saka yung slave. Meron kasing part dito sa Galatians 4, 4:6 to 7, sabi niya, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. So, akakit kayo po as maturity, be becoming a son. Part din yun yung forgiveness, yung you're no longer working things to receive things. Parang yung slave mentality, yung kapag hindi mo ginawa to, hindi mo marireceive to. But Jesus Christ has given us the common ground na we are sons. Hindi mo na kailangan pagurin yung sarili mo, damihan mo yung ministry mo, damihan mo yung ganito mo. So because you are son, yun, dun siya nagpupole. And yung crying out, Abba, Father, na-reveal po sa akin na yun nga, as you're maturing, there are things that you don't want to exist anymore in your mind and in your heart, in your emotion, in your character, na buring gagaga tayo at hindi mo ako na ipuburi ni Aba, Father. Ang wala mo, aba. Ano yung panamdaman ko, aba, ano yung kahit kanya, ayaw mo na kasi we have received the Spirit, we are children of the light. Anak po na ito pang tiroy po. And if yun nakikita mo na because you have received Jesus Christ, you have received the Holy Spirit, there are things that you see already in your heart na gusto mo nang matanggal talaga. And at the same time, yung maturity mo na gumagawa ka na, not a slave anymore, but because you want to reflect the Father, you want to reach out to other people. You're monitoring your character. Sabi ko nga sa mga youth, we're like celebrity na rin kasi we have to guard our talaga yung character natin, and yung as much as possible you need to be a people person kasi si Jesus ganun siya wala siyang tinignan na na status. At the same time, being mature, you can reach out to the young, you can reach out to dun sa mga age mo, pati din dun sa mga nakakatanda para walang maging barrier. And yun nga, yung nasa puso mo na yung parang hindi na siya sobrang bigat, ganito, parang nag-release ka ng forgiveness, nagbigay ka, ginawa mo yung ganitong bagay, parang hindi na siya work for you. Talagang pusa na sa puso mo na ginagawa mo siya, excited ka. And in fact, the bishop mentioned that you have to work out yung pagiging bata mo. Yung, tawag nito, yung wag mong pabayaan din yung sarili mo, yung health mo, ganyan, yung be updated, be strong, diba, yung maging young ka, the young looking, 21 years old, I stopped aging at 21, yung mga ganyan, kasi we want to accomplish more. Kapag pumasok sa puso mo talaga yung vision, yung pagiging son, yung mas gumagaan yung mga bagay na matanggal, magawa yung bagay na ganito. And yun din yung nagiging stretching natin na why we're receiving things so easily. Parang biglang merong ganito, merong flavor, merong grace, ganyan. It's because of that maturity din, and yun nga, yung being a son. Diba, sinare nga ng kasal group ko kahapon, sometimes yung mga anak hindi na po nagpapaalam kapag kukuha ng pagkain sa ref, ganyan. Kasi alam niya, diba, tatay,
yung tatay niya meron kang access automatic and minsan nagka-cry out yan, nagbebera para makuha pero natatanggal na po yun. Yung pag-cry out na po natin, nagiging iba na, hindi na siya kaberatan. Kung hindi nagkakaroon na ng revelation and knowledge and self-reflection and conviction. And ayun po, basahin ko lang po ulit. I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from slave. Alam naman po natin kapag bata, may emotion yan, pag di lang napagbigyan ng ganito. So we're being compared to a slave kapag ganun pala yung mentality, perspective natin na yung the way we want to get things. No? Though he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, we are enslaved to the elementary principles of the world. So, yun po yung na-impart po sa atin na yun, serve ka, ganyan. Nawala yung heart, nagiging serve yung yung mentality. Ganun din po yung pumasok din sa isip ko nung religious mindset ko kasi it's part of our educational program in our school. So parang ganito naman, kapilong kaya mag-graduate kayo ng pamag-serve mga niyan. Ay ako bisan tatalakad king altar, makanyan prepare ko ret ang gamit, makanyan kakarog ko masita ko ret ang leader ko dun sa night master ko ganyan. Hanggang sa ayaw kong ginagawa, parang I'm being forced to do it. So doon ko po na-notice yung kapag talagang inaccept mo talaga yung pagiging son mo and yung forgiveness din, isa sa mga major na humbling experience na tatanggapin mo talaga kay God. Na automatically, amin din niya. So if I have forgiven you, you have to share it also to other people. Na kung ano pa yung nagiging childish. So, yung lumalawak yung pasensya natin na maintindihan nila na hanggang sa tumayo sila as a childlike faith. Hindi na din sa childish ways. And yun lang po. Okay, medyo sasama niya Bishop itang kayang-kaya, may training ang battery. So, continue, eh? Yeah. We are all under by grace. And sabi nito ng Bishop, chapter 5, verse 4. No? Hindi pwedeng mixture eh. Minsan mixture talaga eh. Kahit mga pastor, minsan, we have to admit na talagang hindi natin pa-perfect yung buhay natin sa spirito. Kumbaga, lalo na yung grace. It's either na na-over tayo, minsan na magbitin. Kumbaga, kaya wala tayong dahilan para magturo ng kapwa natin. Kasi ganito. Ang turo natin lagi sa sarili natin. Tayo yung dapat lagi nag-iisip sa sarili natin. Hindi titingin tayo sa iba na nagkakamali. Nagiging critical tayo. Sometimes maggaling eh. Pero yun nga, sabi naman sa Bible, to the pure, all things are pure. Ngayon ko mas lubos na naunawa ko ano ibig sabihin ng scripture na yun, to the pure, all things are pure. Everything that is not of Satan is sin. So, sabihin, doon ka mag-focus. Doon tayo mag-focus sa buhay natin. Yung lakad natin sa buhay pananampalataya. Are you really living by faith? Sa sarili natin itatanong yun eh. Hindi sa ibang tao, sa kapwa natin. Yung tanong nasa atin. Ito, nibalik niya yata yung Bishop. Alright. Hallelujah. Ayos siya, B. Wala pa ko sa Next. Next. Alright. Tuloy yan diyan lang ito yung Bishop. Sa masandiyan mo kaya na Ang naman mo, Pastor Dong, tang to the pure, all things are pure. Wow.
naging kahit kung yan mo rin ka rin, yan naliwaye eh. Kumbaga yung mata ng Diyos, dahil nasa sanctify yung mata mo, kung paano kanya tinitignan. Pag tinignan mo yung ibang tao, lahat pure yan. Kasi wala namang pinrate ang Lord na hindi pure o hindi blessed eh. Tama. Nadumisan lang ng sin eh. Ngayon, dahil tapos na nga yun kay Kristo, dapat makita natin kung paano tinitignan ni Daddy God yung mga tao. Parang naalala ko si Peter, nung time na si Ananias at Sapphira, iba kasama yung naglilingkod yun. Pero nagkamali sila, nag-grip nila yung Holy Spirit. Peter could have operate sa mercy, pero nag-throw siya ng judgment, namatay sila, di ba? Instead of mercy, kaya namatay sila eh. It's supposed to be, gawa ka ng mali, merong mercy, merong grace. Kaso lang, nag-throw siya ng nettle. Tapos doon sa Acts, as you continue dun sa Book of Acts 4 po tayo natin. Bago puntahan ni Peter si Cornelius, nag-transcend muna si Peter eh. Kinorek ng Lord yung heart niya. Merong mga four-legged scriptures na nakaharap na ganyan sa harapan niya. Tapos sabi niya, let's see, sabi niya, pumili ka na ng lulutuin dyan, sabi niya. Tapos sinabi niya gano'n eh, madudumi na to, madudumi to, hindi ko maluluto to. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng tinawag kong malinis, malinis na, sabi niya. Tapos bumalik na siya dun sa before niya pinuntahan si Cornelius. So, kinorek niya yung heart ni Peter. So, doon ko nakita na yung process ng correction sa atin, andun talaga kahit sila disciples na, hindi sila sa process ng growth na kinokorek pa rin sila kung paano nila harapin yung mga tao. Kaya yung ngayon, yung parabang, kaya pala sinasabi ni Jesus, I came not for the righteous but for the sinners. Parabang sa mata natin, walang madumi. Pati yung kapatid mo, righteous na yan. Ang mata mo, mata ng Diyos, tinitignan niya, righteous yan, na nasa process katulad mo. Yung sinner, candidate yan. Candidate yan to be saved kasi may bayad na dyan. Ikaw na yung gagamitin. Kaya pati nga yung definition ng love, yung love is not jealous, love is not kind. Yung dun sa part na love does not rejoice at wrong, but rejoice at right. Yung naging turo sa akin ni Lord yung dahil si God, love siya, He is God, God is love, God does not rejoice at wrong at all talaga, but He rejoices with us in Christ Jesus because He sees the righteousness of God in us, in Christ Jesus. Yung mata niya, wala na dun sa wrong, nandun na siya sa right. Kaya kung malungkot ka, hindi ka nag-operate sa love. Kung merong wrong, tapos malungkot ka, hindi ka nag-operate sa love ni God. Para yung love rejoices sa wrong, rejoices sa right. Para mag-rejoice ka sa right, tignan mo yung righteousness ni God dun sa tao. Nakikita mong nagkakamali, nag-stumble, gamit. I-carry mo yung someone else's burden dun sa point na impress niya kayong lugod na ng Lord, ang kaketang parin may lugtang koreksyon ang kung pagawa ng Lord kayo, di ba? Ngayon sa kailangan, pakanan niya pa, ayan niya pa. Hinap kang sasabi ka. Pero ikaw, ala kang gagawang kitang bagay nito. Kaya ang inumpisan niya mo. So, yun po, yung nabanggit ko kasi ni Pastor yung to the pure, all things are pure. Sabi ko, isa sa mga bagay na tinuro ni Lord, dapat yung mata mo pure pala. Kaya pala all things are pure. Kasi pure yung mata mo, nakita mo yung mata ng Lord. Kaya ang sarap din yung mata ni Lord, din yung kaisipan niya, yung pagka hihingi mo, hindi siya nagdadama. Ibigay niya talaga sa'yo. Tama. Napag-usapan nga namin ni Pastor. Discerning of spirit. Yung pala suspicion. Oo nga po. Opo, marami kasing assumption eh. Yung discernment mo, suspicion. Kaya tayo mo nag-suspect, pinag-usapan, hindi mo pinag-pray. Kaya tama yung tinuturo ni Bishop eh. Kaya pag may binuksan kayo, may pinag-usapan kayo, pagkakas ng pag-pray nyo, bigyan nyo ng hustisya. Kaya recently, tinuturo naman sa akin ni Lord justice eh.
Dahil anak ka, bigyan mo ng hustisya yung mga bagay sa buhay mo. Pag-pray mo, happen yung first justice eh. Ito ba mga niyan? Kaya pag may inopen kayo tatay, sabi ni Pastor noon, kaya rin, pag-pray eh. Kung tangyay pray, nagchismisan kayo mo. Kamit kayo po, bisa. Yung hustisya, marami na misinterpreted yung hustisya. Okay, kasi meron tayong sariling hustisya sa sarili natin, hustisya sa batas natin, hustisya sa munisipyo natin. Yung dyan. Okay. So, Yan, siya na ng cook. ang nangyari, pag nagpe-pray tayo, meron mga tao na sininggi, no, naragabyado tayo, o kaya yung nagdangdang tayo, na-open tayo, o kaya alam natin, tama tayo. Yung ginagawa natin, pinapre-pray natin yung justisya, no? Justisya nga, no? Justisya para pagganti ka ng Diyos. Kung justisya para makita mo ang mata ng Diyos na ang gusto ng Diyos doon sa justisya kung hinihingi mo ay i-apply niya yung mercy niya, yung compassion niya, yung favor niya doon sa taong nakaharm sa iyo o nakagawa sa iyo ng mali. Ngayon, eto, pag maganda yung nangyayari doon sa taong pinag-pray mo na bigyan ng justisya ng Diyos, nagtataka ka, ba't bless siya? Kasi mali yung justisyang hinihingi mo para doon sa tao. Vengeance ang gusto mong mangyari, parusahan siya ng Diyos. Yung kasi yung pananaw ng isang sinner sa kapwa niya sinner. O, kaya ito, di ba, lately nung sinasabi ko nung God doesn't treat you already as sinner, He treats you as a saint. Likewise, if God is treating you as a saint, okay, though they sin, though we sin, still don't allow your eyes to be taken off according to how You're not even righteous joining the and morning how prayer. holy and how You're loving not and even how cooking. What else gracious do you and want? compassionate Huh? is God towards you. Pagka nawala yung mata mo doon sa mata ng Diyos sa'yo, mawawala rin yung tamang pananaw mo, paningin mo sa kapwa-tao mo at magbabase ka na naman, babalik ka na naman doon sa tinatawag na sin nature na dapat ipalanag mismo sa kaisipan natin. You are a new creation in Christ Jesus. You have obtained a brand new nature that is according to the nature of God. And God wanted us to operate on how He operates His nature towards us, firstly, and towards other people. Kaya dyan po mawawala yung pag-iganti po natin. Kasi minsan ito, kapag nakakarinig po tayo ng mga salita ng Diyos, mas especially kung meron po kayong mga relationship, kaibigan, minsan, asawa, no, minsan, brothers and sisters in Christ Jesus, kamukha-mong leader, kapag natatamaan ka, meron ka pa. Kapag umiiwas ka, meron ka pa, lalo mong kailangan. Huwag mong sabihin, pinatatamaan ako ni Pastor, pinatatamaan ako nito, pinatatamaan. Hindi po. Ang Word of God, general po yan. Ako nung nag-a-attend ako noon, nasa likod na po ako, no, within almost 1,000 people, nasa likod ako. Hindi man ako kilala ng pastor. Pero yung word na sinasabi niya, parang kami lang dalawa ang sinasabihan ng Diyos, ako lang at siya. Naintindihan po ba natin? Regardless of whoever you hear the word of God from, whoever they are, they know you or they do not know you, take the word of God. It has nothing to do. It has nothing to do. Amen. It has nothing to do, brother. Okay? Kung sino siya. Amen. Recognize mo na yung salita na yun. Kung wala siya sa Panginoon, hindi na rin niya masasabi yung mga salitang nang gagaling sa Panginoon. Because we are now one with the Spirit of God. We are not separate from God. You are not of your own. You have the Spirit of God. Ano po ba? So, dito po sumasalap yung relationship natin sa Diyos na tayo po pwedeng mag-enjoy yun po talagang totoong enjoyment natin na after po na correct na tayo ng Panginoon, ano yung attitude natin? Will we remain indignant? Will we remain bitter, resentful, vengeful towards other people? Will we remain, alam mo yun,
minsan yung understanding natin, nandun kami sa understanding ng tao. Hindi po yun. Amen. Let us grow continually. And the more na nasasaktan ka, the more na para bang na-open ka, lalo kang mag-stick, doon mo makikita na kung gaano ka katibay sa correction. Amen. Diba yung first word ng Panginoon, for the word of God is profitable for what? 2 Timothy 2:16. Ano po sinabi niya? Correction. For correction. Okay. Kino-correct. Anong kino-correct sa atin? Perspective. Understanding. Kasi mali yung perspective natin, Tama. mali sa understanding natin. Kaya ang minsan ginagamit natin yun instead na pang-correct sa sarili natin para luminaw yung mismo perspective ng mata natin, nag-iiba po, nawawala po tayo doon. Unknowingly, yun po yung the best na detergent pag tayo po ay naliligo. Yung lahat ng mga libag sa mata natin, libag sa katawan natin, spiritual, tanggal po yan. Amen. Yun po yung the best na safeguard na tinatawag. Ano po ba? Okay, kasan mo lang yung safeguard ng spirito mo sa salita ng Diyos para maging mabango yung mga espiritu natin. Ano po ba? Amen. Ito, nakita ko lang na napakarami po itong mga bagay na ito na nangyari at patuloy na mangyayari sa bawat isa sa atin. The more na parang nakaka-accept ka, okay? The more na dapat mo maunawaan kung gaano ka kamahal ng God. Hindi ka dumaan ng apoy, kamukha nila Shadrach, Meshach at Abednego, hindi mo makikita, okay, yung quote na nakasama mo, na nasa loob mo. Ngayon, ang correction kasi at saka rebuke talagang mainit po yan. Pagka mainit, sanay ka sa aircon, ayaw mo ng init, sindihin mo agad ang aircon. Ganun po tayo, puro instant money. Instant money, instant manifestation ang gusto natin. Manifestation. Wala pong ganyan sa Diyos kasi kailangan pambubog, applied pressure. Naintindihan po ba natin? Alam mo yung mga masterpieces na ginawa, pinaghirapan po talaga ng kamay ng tao yan. Kahit yung mga nakikita po natin na mga masterpieces ng mga art, pinag-isipan lang mabuti po yan. At talagang pinagsasampal yan mismo ng, alam mo, yung nagsishake dyan, talagang applied pressure yan. Hindi pwede yung clay. Hindi yung pwede yung, alam mo yun, yung clay ang magpasunod doon sa tinatawag na pattern. Hindi po pwede yun. Yung clay ang susunod doon sa pattern. Okay, hanggang sa totally mamold siya doon sa mismong kaisipan ng pattern kung ano exactly yung pinaka-fault o pinaka-design, pinaka-image na nandun doon sa image ng master, ng pattern na tinatawag. Tatandang po yung talagang isisik, talagang minsan hahampas-hampasin na ganyan, minsan may babawasan siya, minsan mayroon siyang uukitin doon. Nakikita mo, kung ikaw nakikita mo yun, maging yung painter, o minsan, sasabogin na lang ng ganyan ng pintura yung canvas, magkikita, diba? Pero doon sa isip ng mayroong ano yun, ibig sabihin, ang gugulan mo itong painting na ito, psychedelic, hindi mo maintindihan. Pero kapag lumabas po pala yan, ang ganda-ganda. Sa atin po, ganyan yung sa atin, Panginoon, tayo po yung material. Okay, the clay is always subjected to the pattern. Ang kagandahan nga po ito, no? Meron na kagad perfect image na sa atin by the new creation that we are receiving Christ Jesus. Ina-align na lang ng Panginoon yung pag-iisip natin. Tinutorno ng Panginoon yung isip natin. Right. Kinakalibrate niya, dinalangisan niya. Kasi kung minsan kulang na tayo sa langis, nakakalawang po yung utak natin, kaya puro kalawang. Minsan nag-iisip tayo unto our hurt. We think and feel unto our hurt. Diba? Kahit na walang masamang ibig sabihin na nagsasalita, dahil may malis ka po, meron kang pinagdaanan, still you're in that. God is not in that anymore. And then I with me, He wants you to be able to realize and understand that that's already done. Yesterday is past. Amen? But you have to walk in the newness
and in the newness of the life of Christ Jesus every day. Amen. Nakukuha po ba natin? Nakabaan tayo din sa mga matataling na reviews ng mga ano nyo, mga mentor nyo. Nadaanan po namin yan at nakita ko years and years of experience nang review ako, sinasabihan ako, you have pride, Eric, sinasabi, umiiyak po ako nun. Kasi hindi ko alam, may pride ako eh. Alam mo yun? Totoo po ito. Okay, to the point, iko-confront ko kay teacher ko, meron akong pinamprant ko, wala na nga ako eh. Namatay na yun eh. No? Totoo ako eh, totoo yung nasa puso ko, totoo din yung nakikita ko. Pero sabi nga ng Bible, do not tribute an elder, doon ako mali. No, kung pinurtas ako ng Panginoon doon, naiintindihan ko na kahit ano pa ang klaseng tama ng pagkatama ko as a student, I do not have the right to rebuke my teacher. Siguro ko naunawaan ko pa paano sinasabi ng Panginoon na do not rebuke an elder dahil doon sa pinagdaanan ng elder na yan. Okay, kahit na biblically sound ka in the perfect memorization of that verse, alam mo lahat yung interpretation niyan, yung tinatawag na translation niyan, alam mo, NLT niyan, King James Version, New King James Version, Message Bible, NIV, NLT translation, hindi ka pa rin tatama dahil yung application mo mali. Kung na-realize ko yan, alam mo, umiyak ako sa loob. Sabi ko, forgive me. This is not your nature. Alam mo yan. Una, maaari magiging ganyan ka eh. Parang nagkikipag-content ka, no? And the Lord will allow you to do so. To express your contention, to express your anger, to express your emotion, to express it whether how you would like it and are used to express yourself. But after that, listen in silence and hear the soft voice of the Spirit from within, the still small voice. And you will hear very clearly how God will speak to you in a very gracious, kind manner of speaking to you. And you will just say, Lord, thank you, Amen. Wow. thank you. Intindihan mo ba natin? Pagka merong spirito sumasalita sa isip mo, lalo na pag merong nagtuturo, kahit sino pa ikaw, ang sinasabi niya, huwag mong pakinggan yan. That's not the voice of God, that's the voice of the devil. That's the voice of the flesh. Pag nasasaktan ka, sabi mo, this is the voice of God. Kayo with me? Pag nasasaktan ka, ibig sabihin, kailangan mo ng gamot. Walang gamot na masarap. Yung gamot na matamis, fake lang yun. Sugar lang yun. Intindihan po ba natin? Kaya nga ako, gusto ko yung sinasabi ng misis ko eh. Mahilig sa gulay yun eh. Sabi niya, ang palaya, masalpak yaman, na. Kaya't manyaman niya ka rin bisa, panuloy ka rin bisa. Right. Amen. Panuloy kang diabetes, ang palaya. Kaya gusto natin puro chocolate. Ano, nakakasira lang pala sa katawan natin, pero masarap po, di po ba? Right. Ganun po ba? Ngayon, minsan, kahit yung mga salita natin, binabalot pa rin natin ng chocolate kasi ayaw natin magdamdam ng ibang tao. Ano po ba? Si God hindi po siya ganun. He will just say it as it is. And then, if you don't accept it today, if you will have to be stubborn and to be, rebellious for 5 years, before you see it right, He will allow you because He is gracious. He is loving and compassionate. He will still speak to you. He will still love you. He will still bless you. Whether you like it or not, you can be very comfortable with that kind of attitude. Are you with me? Ako yun lang lagi kong tinitignan ko sa puso.
Kahit ano pa meron bago ako, material ng bagay, I always look to that. I always check my heart. Is anything wrong with my heart? Is anything wrong with my attitude? Okay, brothers and sisters, enjoy God today because He loves you so much. No matter what, remember that. No matter what, you have been forgiven and enjoy the good life is just because this is the reward God to each and every child of God in this planet. Jesus paid for all. I said Jesus paid for all, for you and me. Amen? Tandaan po natin yan. Don't struggle, okay? Don't struggle, just relax. Don't struggle. You have a problem, don't try to fight with anyone. Do not add to your enemies. Are you with me? Do not add to your enemies. Stop adding to your enemies of your soul. Do not allow yourself to be destroyed by anyone. Amen? Just remember who God is. Love as God loves. Be gracious as God be gracious. And everything will follow. Amen? Okay? Meron pong nag-iisip para sa atin, maging kung sa hindi natin kaya isipin. At meron lagi nag-iisip sa'yo kahit na makalimutan ka lahat ng tao. Tandaan po natin yan. Maka-ibig naman, kahit tao, talagang binibigyan ka ng tao, and those hindi makakalimot sa'yo. Who will always be praying for you, gracious, and be compassionate, and always kind to you all the days of your life. Remember that you're not alone. You do not need any boyfriend, girlfriend, husband, and wife to fill you in. Right. Okay? You are already filled and completed Christ Jesus. I didn't say don't pray, don't hope, don't claim, don't own. Own it. Amen? Amen? Just believe that God is the one who gives everything for perpetuation or anything that He had in mind for you. Amen? Just keep walking into the will of God. Keep loving. Amen? And then it will come towards your life. Amen? So, salamat, no? But it also will be into Galatians 4 yun. Galatians 4, yun ang word natin ngayon, sa araw na ito. Ang about sonship, about us, so not considering already the law. Okay? So, if we walk in that oldness of the letter of the law, we fall unto grace. Consistent theology, always walk in the grace of God every day. Always remember, you are not condemned, you cannot be condemned. You may commit thousands of mistakes, but that is the oldness of the letter. You are, and we are, in the newness of the letter of forgiveness. We have been forgiven much, so we can forgive much. We have been blessed much, so we can be a blessing much to others. Amen? Okay, so enjoy your life, brothers and sisters. Let's be happy, and because more expansion is coming your way. Amen? Hallelujah. More blessing to you. Hallelujah! Para mahanda. Hallelujah! Woo! Okay.